Welcome to Indai's Japanese Vocabulary. Ang vocabulary po ngayon, Level N2. Nelson, よろしくお願いいたします。Andyan po si Nelson. Si Nelson na muna po yung unahin po natin. よろしくお願いします、Nelson. はい、こんばんは。こんばんは。Nelson はフィリピンの方ですか？Philippine din desu.よかったです。Kasi hindi magaling si Inday mag-English. Na kinakabahan si Inday pag ibang lahi. よろしくお願いします。Marunong po tayo po magbasa po ng hiragana and katakana? Hiragana po, pero katakana medyo hindi pa po. Okay po. Ang level po natin today is N2. Daijoubu ka na? はい。はい、頑張ってみましょう。はい、pag hindi po natin alam, marami naman po sa atin magtutulong. はい。First vocabulary po natin. Hitori gurashi. はい、一人暮らし。Ano po ang一人暮らし? Hindi ko alam yung gurashi. Actually, meron pa po isa. Hitori sumai? はい、一人住まい。Yung 一人, ano pong meaning po ng 一人? One po. One people? One people, isang tao po. Ano po? Isang tao. Ang gurashi from the word kurasu. Kurasu. Ano pong kurasu? Kurasu. Pamumuhay. はい。はい。sumay? Sumay means tirahan.はい。So, actually, same meaning po siya. 一人暮らしと一人住まいは同じです。nag-iisang namumuhay. そうです。Pwede po namumuhay or nakatira. Hi. So, ang pinili ni maaari po ito magbago po yung mga translation. Depende po sa nagta-translate po. Ano po? Hi. Pero ang pinili ni Inday is naninirahang mag-isa. Hi. Yun po ang 一人暮らし or 一人住まい. Hi. Nagkaiba lang po siya kasi yung gurashi is from the root word kurasu, means mamumuhay or titira. Ngayon naman po yung sumay is tirahan. Hay. Pero pag kinonjugate po siya sa hitori, magiging hitori gurashi or hitori sumay, parehas na po ang meaning niya. Hay. Na, ikimashou. Kenjutsu kiai? Wag niyo muna po itong Kenjo. Kinjo? K-I po. K-I. Kin. So. Kinjo. Zu. Kiai. そうです。近所付き合いです。はい。近所付き合いって何ですか？わからないですね。Ang kinjo po. Ano po ang kinjo? Sa baba po may mga nagtutulong sa akin. Kapitbahay? So des. Kapitbahay. Yung tsukiyaw. Yung zukiay, kinonjugate po siya kaya po siya naging zu. Pero actually meaning niya po is tsukiyay. Ano pong tsukiyay? Hindi ko po talaga alam. Daijoubu desu. Kanina po si Joday-san po mayroon po siyang sinagot sa baba. Pakikisama. Hi. So, pag sinabi pong kinjo zukiyai, pakikisama sa Kapwa. Pakikisama sa kapwa. kapitbahay po. Kapitbahay. Hi. Kinjo is kapitbahay. Hi. Dalawa po kayo? Dalawa po kayo dyan? Parang iba yung narinig kong ma? Parang kayo po. Parang meron. Kumuha lang ako ng notes. そうなんですね。はい、いいですね。はい、では次行きますね。彼と付き合う。そうです。付き合う。付き合う。はい。Ang tinutukoy po dito pong kare is
Pwede pong maging boyfriend. Men po. Pwede pong maging boyfriend. Pwede pong siya. Siya pero lalaki po. Ano po? Hay. Pero dahil kare to tsukiyau, sa palagay ko po, ako po ang first impression ko, sinasabi niyang, yung lalaki na, ano po ang tsukiyau? Makikipag? Sabi niya yung kulso, makikipaglakot siya. Lalaki tsukiyaw. Hindi ko po alam. ちょっとここ難しいかもしれないね。はい。彼と付き合うって言ったらね、kung native po yung makikinig po, ang dating po sa kanila is makikipagrelasyon sa kanya. Or makikipag boyfriend and magiging girlfriend na siya nung lalaking yun. Kare to tsukiyaw. Makikipagrelasyon ako sa kanya. Ako sa kanya. Magiging kami na. Yun po. Ano po? Hay. Ngayon, pag ginamit po yung tsukiyaw as Tomodachi ni tsukiyaw. hay. Iba na po ang meaning nito. Pagiging kaibigan? Makikipagkaibigan? Tomodachi wa kaibigan na po siya, di ba po? Tsukiyaw wa, ang tsukiyaw na po dito, actually, ay sasamahan ang kaibigan o kaya naman po, makikipag-socialize sa kaibigan. Pwede rin po. Hay. Sasamahan ng kaibigan or makikipag-socialize o kaya naman po makikisama sa kaibigan. Depende po kung ano po yung gusto niya pong iparating dito nung nagsasabi. Nagbabasa lang po kasi tayo ng libro, so hindi ko po nakikita yung reaction ng nagsasabi. So, yun na lang po yung sinulat ko po. Pero iba't ibang meaning po ng tsukiyaw. Depende po sa reaction ng tao, depende po sa pagkakadeliver ng tao, depende po sa sitwasyon ng tao. Hi. Pero yung, sensei, my question, ang tsukiyaw, ang ibig sabihin ng tsukiyaw ay relasyon o ano ba tawag nito? Marami pong meaning ang tsukiyaw. Depende po sa sitwasyon at sa sa pagkakadeliver po ng tao. Like dito po, kare to tsukiyaw. Makikipagrelasyon na po siya doon sa kanya. So, babae yung nagsasabi. Ngayon naman po, pag sinabi niya na pong tomodachi ni tsukiyaw, ibig sabihin, sasamahan ang kaibigan or makikipag-socialize siya sa kaibigan. Hay. Ngayon dito naman po, kinjo tsukiyai. Pakikisama sa kapitbahay na po siya. Kinjo is kapitbahay. So, it means po na ang tsukiyai dito is pakikisama na po siya. So, depende po talaga sa sitwasyon. Magbabago po ang meaning ng tsukiyaw. ちょっと難しい言葉なんですね。はい。はい、じゃあ次行きましょうか。引っ越しの荷造りをする。はい、引っ越しの荷造りをする。Ano po ang hikoshi? 引っ越し。Sa baba po. Lipat. Particle? Sa baba po si Shen-chan-san. Si Pam-san. Gamit? Si Tomorrow-san. Tama rin po yung mga sagot po. Si Gracia-san. Si Nihonko-san. Marami pong tama po sa baba. Lahat po sila tama. Hikoshi. Hikoshi means maglipat. Or lipat po. Ano po? Hay, nizukuri. Ano po nizukuri? It's nizukuri. Nizukuri wakaranai desu. 大丈夫ですよ。ano po ang ni? 荷物のになんですよ。荷物って何ですか? 荷物とgamit. Gamit or dalahin. Yeah, Hay. Yung zukuri, gagawa po, di ba po? So, right. ibig po sabihin, mag-i-impake po siya ng kanyang kagamitan. Okay. Hay. Nizukuri o suru, mag-i-impake. Dahil sa ay lilipat. Lipat.
Hay, hindi niya sinabi kung lilipat po siya ng bahay, lilipat po siya ng office. Wala pong nabanggit dito. So, ang ginawa ko pong translation is mag-iimpake para sa paglipat. Hindi ko po sinabing lipat ng bahay. Kasi pwede pong maglilipat po siya ng bahay or maglilipat po siya ng office. No. Hay. Hay. That's ikimasu ne. Wala na to ngayon. Mahirap na makakita ng ganito. Samay sa amin na lang siguro kasi maraming mga matatanda. Hay! Yun, debiti kudasai. Kairamban o mawazu? Mawasu. Mawasu. Hay. Kairamban o mawasu. Alam niyo po ang kairamban? Kairamban. Malima ka na. Sa baba po baka. Si Jodai-san, mukhang alam po ni Jodai-san kung ano pang kairambang. Kasi meron pa daw po sa kanila. Ang alam ko lang kailanman. Sabi ni Justin-san. Sabi po ni Mr. Nobody, memo or notifications ng para sa magkakapitbahay. So des, tumpak po Mr. Nobody-san. So des. Hi. So, yung kairamban po, naglalagay po sila dyan ng dito po sa Japan po, meron po silang group, naglalagay po sila, yung leader po ng kairambang, naglalagay po sila ng mga memo or information na dapat malaman ng mga nakatira doon sa parting yun. Hi. So, yun po ang, nilalagay po nila yun sa board. Kaya, bang. Nani bang. Gang is miru. Kairang means, pagtingin po, Kai is pag-ikot. So, iikot po siya, bahay-bahay. Ang mangyayari po, meron po doon checklist. Pag nakita ko na po, nakarating po sa akin yung board na yun, check ko po kung ano yung memo, kung ano yung information, then magsasign po ako, tapos yung araw na na-check ko, then ipapasa ko po siya sa katabi kong bahay. Hay. Pero membership din po to eh. Hay, ako po, nagbabayad lang po ako pero sabi ko hindi ko kailangan ng board kasi kaya ko naman pong tingnan sa internet po. Hay, may internet na tayo ngayon so nawawala na po paunti-unti ang kairambang. Kaso dito po sa amin kaya meron pa po dahil mga lola't lola po, hindi po sila po masyado magaling mag-research. So, kailangan pa rin po sa aming town ng kairambang. Hay, so, yung board po na yun mismo po, ang tawag is kairambang. So, mawasu, paikot or ipasa. So, magiging Ipasa, palibot. Aliham, parang bulitin. So, ipasa ang palibot liham or bulletin. Hi. So, hanggang dito na lang po yung i-recite po natin. Meron po tayo pong katanungan, Nelson. Wala na rin po. Arigatou gozaimasu. それでは、arigatou gozaimasu. それでは、tomorrow sa kayo po yung last na re-recite po sa ating vocabulary today. よろしくお願いします。Yes. Okay po. はい、お願いします。はい。次ですね。このあたり。このあたり。Ano po ang kuno atari? Parang sakto? Parang dito? Ganon? Kuno Area? dito. ちょっと違うかな。 Paligid. Paligid dito. Hay. Pero, pinopoint out niya, dito banda, parang ganyan. Paligid dito, ganyan. Hay. Ito po, medyo halos magkaparehas po sila. May kaunti lang pagkakaiba. Kono fukin. Kono fukin. Fukin. Kin って、近くっていう意味なんですね。近くってわかりますか？
malapit. Malapit. So desu. なので、この付 Malapit 近 dito. そうそうそうそう。malapit Man. dito. Nakuha niya na. Tomorrow-san. はい。では次行きます。 Manmay. そうです。真ん前。 Manmay. Manmay. Harap. Manmay. Bago. Before? Harap. Ano ba yun? Ah, Manmay. Nelson, gumenasay. Mute lang po tayo pag hindi po tayo, time para mag-resign. Hay, mamay, tinan. Nasa? Manmay. Manmay. Nasa harapan? Nasa harap? Harap mismo. Harap mismo. Hay, kasi yung man po, yun po yung nagsasabi ng talagang, or totoo. Ganyan, ano po? Hay, so, pag sinabi po, mae, harap, Sa harap. Apo. mang, dyan talaga. Parang ganyan. Harap talaga. O kaya, harap mismo. Ano po? Yung Hay. mang po is harapan po talaga. Yung mae po is harap. Harap. Ito po mae is harap. Ngayon, pag linagyan po yung- ng mang, talaga, o kaya Talaga. mismo po ang meaning niya po. Okay Ay. po. Ngayon po, ang kabaliktaran niya po, antonyms niya is, Ano ba yan? maliit po, no? Maoshiro. Maushiro. Hay, kanina, Harap mismo. Ngayon, ano pang ushiro? sa likod mismo. So, des. Likuran, Likuran mismo. Or pwede rin po yan, likod mismo. Sa likod Tama mismo. rin po yan. Apo. Hay. Likuran mismo. Or likod mismo. Daijoubu desu yo. Pares lang po. Mao. Mao, shiro ka. Mannaka. Mannaka. Ano na po ang meaning po ng mannaka? Sa loob Sa loob? ng bahay. Naka. Pag sinabi po kasing naka, parang loob po, loob ano? Gitna. So, des. Gitnang-gitna na po Gitnang siya. Mannaka. Meron po kasi tayong salitang gitnang-gitna. Hay, so, ginamit po ni Inday. Pero pwede rin naman pong gitna mismo. Hay, Mannaka. mannaka. Hay, as in gitnang-gitna siya. Gitna. Nasa center siya. Ganyan. Hay. Okay po. Yung last po natin na vocabulary for today. Nanamemay. Nanamemae. Ano po ang naname? Yung nakatakilid. Yung hindi po siya straight. Parang 45 degree. ちょっとね、斜めってる。そうそうそうそう。Tapos, mae is, Naka-side. Slide. slide. Ano pa mae? Ano ba yung may? May baby kayo? Ang cute. Narinig ko yung boses. Ang cute. Ang lalaki na kasi ng mga anak ko. Nanamemay. Yung ano po. Kanina po, di ba po? Mae is, Harap. hay. Tapos yung naname, yung naka, lihis, kaya, Harap palihis. hay. Mammae wa koko desu ne. Ito po ang mammae. Ngayon, nanamemae. Or ganito. Hindi po siya as in, harap mismo. Medyo harap lang po siya. May Ano po? ano din po. May naname shiro din po ba? Arimasu yo, naname ushiro. Naname migi mo arimasu. Hay. Basta hindi po siya as in or mismo or talagang nasa harap, likod or right or left or taas or down. Pwede pong gamitin yung naname. Nanamemay. Hi. Ito po ay cut out from our free and2 lesson class. Sa taong 2026, may free and2 lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing Monday and Friday at 8 p.m. Japan time. Meron din po tayong live tuwing Wednesday, subalit sa live na ito ay pinapakita lamang ang private lesson namin ng Chokai with checking pronunciation.
For more information, maaari niyo po kami i-contact sa link na nasa aming profile. Kung nais niyo naman pong sumali sa aming free lesson, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @MarkIndayInJP sa TikTok. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.